Kumusta mga kababayan, nagbabalik po tayo. Marami po kasing nagtatanong kung tuloy daw po ba yung COC or filing of candidacy sa October 1 to 7. Sasagutin natin yan dito sa pamamagitan itong pinakahuling update ng COMELEC, yung pinakahuling schedule or calendar of activities para sa BSKE. Tutok po kayo bago mag-comment mga kababayan kasi mag-i-explain din tayo. Ipapaliwanag natin ha. Tapusin ang video. Huwag nyo nang i-skip. Pakinggan nyo po yung mga sasabihin ko. Yan, calendar of activities. Ito yung pinakahuling nilabas ng COMELEC, no? Nakalagay kasi dito, mga kababayan, ay December 1, 2025, Barangay Sangguniang Kabataan Elections, BSKE. Update. At ito yung mga nangyari, no? Yan, update. Makikita nyo naman dito sa tabi ko. Yan. Galing po mismo yan sa COMELEC. August 1 to 10, 2025. Voter registration period. At ito na po ay nangyari na. Nangyari na to. In-adjust nila at nangyari po itong voters registration August 1 to 10. At ito nga po yung nakakalap sila ng mga bagong botante na umabot sa 2.8 million bagong botante. Napakarami. So inaasahan na kaya humihingi ng karagdagang pondo ang COMELEC, di po ba? Kailangan inihingi ng COMELEC na pondo ngayon, dagdag na pondo ay para sa BSKE 2026. Bakit kamo? Meron kasi bagong batas. Pero kung titignan natin itong kanilang calendar of activity, no? August 1 to 7, 2025, ito yung special register anywhere program. Yan, online filing. Tignan nyo dyan, ha? Screenshot nyo. Yan, tapos sunod, October 1 to 7, 2025, filing of certificates of candidacy. So ito na yung tanong, kung tuloy po ba ito? Kung titignan natin itong filing of certificate of candidacy o COCI, October 1 to 7 eh. So, hindi pa po binabago o inaalis ng COMELEC ito. Bakit kaya? Kahit meron na pong bagong batas, ibig sabihin mga kababayan ay tinitignan pa rin nila ito na posible. May konting posibilidad na mangyari pa rin ang BSKE sa 2025 dahil kung titignan natin, wala pa akong bagong schedule eh. Ayan, no? Tingnan nyo dyan, October 1 to 7, 2025, filing of certificates of candidacy. Hindi pa nalilip. Bagamat may bagong batas, dapat meron na pong bagong schedule. Pero bakit hindi pa nalilip? Tignan pa natin to. October 1 to November 19, 2025, premature campaigning is prohibited. Sa mga panahon na yan, no? Sa time frame na yan, October 1 to November 19, premature campaigning, bawal. Tapos, yung sumunod dito, October 27 to December 31, election period. Gun ba na yan, election period, October 27 to December 31, 2025, ano? Gun ban yan. Tapos November 20 to 29, campaign period. November 30, November 30 to November 30, 2025 ba? Yan, eve of election day, liquor ban campaigning is prohibited. Pagpasok ng December 1, ito na nga, December 1, 2025, election day. Early voting hours, 5 a.m. Maaga, no? 5 a.m., 7 a.m. Regular voting hours, 7 a.m., 3 p.m. ng hapon. Kaya tapos December 31, 2025, last day to file statement of contributions and expenditures, SOSE. So malinaw dito sa calendar of activity ng COMELEC na kanilang update na binigay ay para sa kanila, ang kanilang tinitingnan pa rin na schedule ay tika lang, ito na nga, no? Yung pang December na BSKE. Ang pinaka-update dito yung August 1 to 10. Pero yung mga sumunod doon, yun pa rin. BSKE 2025 pa rin yung kanilang tinitingnan. Ayon kay COMELEC Chairman
Garcia, no? Nakahanda kami para sa BSKE 2025 pero wala kaming pondo. Or meron nung nakalaan para doon, no? Naka-allocate. Pero kulang na yun kasi marami ng nadagdag na butante. So, meaning to say, magdadagdag na pondo yan. At sinabi din nila kung BSKE, halimbawa, nag-declare ang Korte Suprema na constitutional ang RA 12232, yung bagong batas ngayon na umiiral, ay siyempre susundin yon at may panibagong pondong hinihingi doon sa budget hearing kung sino bang mga nakapanood na, no? Humingi ng bagong pondo. Nasa 9 billion ang magiging pondo nito. Malaki-laking pondo. Pero ganoon talaga. Para ma-accommodate lahat ng bagong butante. Siyempre, mga kagamitan, mga venue, pasweldo sa members. Kailangan yun. Diba? Pero so, inaasahan natin, mga kabayan, dapat ay ngayon pa lang, ngayon mga kababayan ay marami pong nag-aantay sa desisyon ng Korte Suprema. Ito yung talagang pinali na nating inaantay kung ano ba, tuloy pa ba? Tuloy pa ba ang BSKE? Kasi calendar of activity nakatuon sa BSKE 2025. Pero merong bagong batas. Ayan. Marami pa rin nalilito dito. Pero para hindi po kayo malito, tignan nyo lang yung sitwasyon sa mga nagtatanong, no? Posibleng may mag-file ng COC kasi yung nasa schedule. Hindi lang natin sigurado. Sabi nga, uncertain pa din eh. Kung baka sabihin ng COMELEC, sige, mag-file lang kayo. Baka payagan nila yan. No, kaya lang, kung iisipin nila na payagan nila na mag-file ng COC, baka doon na sila kumamyo eh. Baka bigla silang pahayag na meron po tayong bagong batas at wala na pong batas na nagsasabi na tuloy pa rin itong calendar of activity na ito. No, pwedeng ganon. Kasi baka masita naman sila eh. Kasi baka sabihin naman, bakit yung paggagawin yan? Meron ng RA 12232. Siyempre, ang ikakatwira naman dito ng COMELEC ay nakapending pa naman eh. So, nakapending pa naman. May reklamo. So, hayaan nyo yung aming diskarte para hindi naman sa darating na mga panahon na yan ay hindi naman kami maiipit. So, nasa tama din naman yung sigurong decision dito ng COMELEC pero dapat hinay-hinay sa gastos. No? Ngayon kasi tinitignan ng karamihan na dito lalong-lalo na yung mga barangay officials sabi nga move na kayo kasi meron na pong bagong batas. At yung ating pinag-usapan noong nakaraan kung totoo man na sila ay nakapag-loan, karapatan po nila yun. Kung binigyan man sila ng mga bangko, yung mga nakaupo, no, mga incumbent, no, meron po silang katibayan na ang ipapakita nila yung kanilang kontrata nung sila ay umupo noong 2023. No, ayun lang ipakikita nila kasi may bago ng batas. So ito pa rin naman yung aming no? Siyempre yung old appointment nila ang kanilang ipakikita sa mga bangko. Kaya siguro merong bangko na nagbigay ng loan kasi nga sa RA 12232. No? Kung nag-loan sila, utang naman nila yun. Wala naman tayo doon, labas naman tayo doon. Kung personal loan yun, okay lang yun. Pero kasi kaya natin tinapik yun kaya sila naka-loan nga daw ay dahil ngayon may bagong batas. So, kung matuloy sa December 1, problema na po ng bangko yun at ng barangay official na nag-loan. Personal nila yan. So, ganito na tayo ngayon Ang tinutumbok na natin yung kung ano lang mangyayari. So, ngayon naman po ay Lunes. Inaasahan ng marami na magdidesisyon na ang Korte Suprema dito at sasabihin unconstitutional ang RA 12232. Ganun pa man, iniisip natin yung BARM kasi nagkaroon po ng problema sa BARM. Nakapetisyon nga po itong BARM. Huwag po natin kakalimutan. Pwede po natin tignan yan as guide. Nakapetisyon ang BARM at wala pa ulit desisyon kung dapat na ba ituloy sa October 13 ito. Magkakaroon po kasi ng conflict yan. Dahil sa TRO ng SC ay pwedeng maurong itong BARM. Halimbawa, October hindi matutuloy, pwedeng sa November
kapag na-okay na yung legalidad ng kasi TRO no? So pag-aaralan nila. Maaaring sundin yung old law na BAA 58. At kung matatagalan ang desisyon, maaaring maurong sa November. At sa nakita ko pa nga, baka yung BARM ay maging December pa. Yun. Isa sa naiisip ko. Kasi yung legalities nga ng BARM redistricting law. TRO. And bank decision yan. Pag naurong November, sabihin natin halimbawa November, BARM, alanganin yan. Ano? Talagang, ay nako. Kung November or December, magka-BARM, paano na yung BSKE December 1? Titignan po yun ng Korte Suprema. Or meron naman po nagsasabi na kaya tiniya ko para bigyan daan ang BSKE 2025. Para sasantabi ang BARM samantalang nakaredy na lahat yan. Medyo magiging magulo ito. Uunahin nila itong BARM bago talagang desisyon na itong BSKE. Magkaganon pa man, bahala na ang Korte Suprema dyan. Basta pinupunto ko sa inyo, point out, pag nauro itong BARM, magkakasabay-sabay. Pwede kayong pagsabay-sabay nila yan. November halimbawa, tapos December. Tapos ang gulo-gulo pa ngayon ng mga rally-rally. So, comment kayo dyan, mga kababayan. Ulit sa mga bago na padala sa akin channel, subscribe, pa-share ng video. Yan, hanggang dito na lang ulit. Peace out. God bless.